Hello my dear and welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ at ang gagawin natin ngayon my dear ang yung second half para sa buwan ng November 2021. This is from November 16 hanggang sa katapusan at ang reading na ito ay dedicated para sa iyo, my dear Aquarius. Okay, my dear Aquarius, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang sabihin sa inyo mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. Maari lamang po na kolektahin natin yung mga kukurot sa ating mga puso at gamitin natin itong gabay para sa ating second half of November 2021. Just in case my dear interesado ka naman sa ating private reading, nasa description box down below ang link na magdadala sa iyo sa ating Facebook page. PM is the key. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. Maraming salamat po in advance. Okay, my dear Aquarius, ano mga eksena at kaganapan na kailangan mo malaman para sa iyong second half of November 2021? Okay, galing sa ating Vintage Wisdom Oracle card, meron tayong 3 cards. Okay, we have the New Beginning card, we have the Healing, and we have the Truth card. Okay, tatlong card yan my dear, galing sa ating Vintage Wisdom Oracle card. Okay, laline up natin siya dito. Okay, galing naman sa ating Black and White card. Tingnan natin my dear. Okay, mga spirit guides. Ano po ba ang mga gustong malaman o kinakailangan malaman ng ating mga my dear Aquarius para sa kanilang second half of November 2021? Okay, my dear Aquarius. Okay, meron na tayong card. Ba't di mo na lang sabihin? Okay? Ba't di mo na lang sabihin? Okay, so based dito sa ating card, meron ka new beginning. So, may nararamdaman akong pag-uumpisa dito, my dear. Kung ano man to, most probably handa ka nang gumawa ng one step para sa yung new beginning. Meron kang healing card dito. So, ang nararamdaman ko dito, my dear, is gagawa ka ng new beginning para mag-heal ka. And finally, parang haharapin mo na yung katotohanan, my dear, okay? Haharapin mo na siya. Meron tayong bakit di mo nalang sinabi. So, mas mag-inam pa siguro, especially sa mga cross-watcher out there, na kung meron kayong nagawa sa ating mga my dear Aquarius, sana sinabi nyo na lang. Kasi kahit hindi nyo sabihin, gagawa at gagawa si my dear Aquarius ng paraan na makapag-umpisa siya. Kasi ito ang nararamdaman niya na paraan para siya ay mag-heal, okay? Tingnan natin my dear. Ano pang mga cards na kasama ng ating set of cards ng ating new beginning, healing, truth, and bakit di mo na lang sinabi? Bakit na lang kasi hindi sinabi, di ba? Bakit hindi mo na lang sinabi? Sana sinabi mo na lang. Okay? Malalaman din naman ng ating mga my dear Aquarius. Di ba my dear, mararamdaman mo naman. Okay, tingnan natin my dear. Okay, mix lang natin yung ating card. Ayan. Para maghalo yung top at saka yung bottom. Okay, my dear. And then, shuffle natin ng 3 times. Ayan, para hindi mag-appear yung mga previous reading natin. Okay. Okay, my dear. Last one. And then, ikakat na natin to into 3. Para dire-diretso yung ating reading. Okay? First card natin, my dear, we have the Lovers. Relationship ba ito, my dear? Bakit kasi hindi na lang sinabi? Naglilihim ka. Dapat kasi ang relationship, my dear, is more on honesty. No? Kung ano man yung nagawa ng isa, dapat sinasabi na lang.
Kaya siguro ang mga my dear Aquarius natin sa second half of November 2021 is nag-iisip ng mag-umpisa, no? Nagbabalak ng iwanan, no? May mga ganun na energy dito. Iiwanan mo na ba ang iyong partner? Ayaw mo na ba sa kanya? Okay, next card natin, my dear, is the Queen of Cups. Okay, kasi opening card natin to, my dear. Pagsamasamahin na lang natin to dahil maliit ang ating table. Ayan. Okay, meron tayong Queen of Cups dito. So, ang Queen of Cups natin, meron siyang special cup. Sa lahat ng mga cup natin or cups natin, ang Queen of Cups at saka ang King of Cups ang merong special na cup. Okay? Bakit? Kasi sila yung mga klase ng characters sa buong tarot natin na magaling silang umintindi, magaling silang umunawa, madali silang magmahal. Okay? So, ito yun. Meron din Pisces energy dito, water sign. So, most probably, baka you're dealing with a water sign. Scorpio, Pisces, okay? Yan, yung mga water sign natin. Okay? Okay, my dear. Okay, next tayo. Okay. Ano yung sinabi ko dito? Cancer, Pisces, Scorpio, and yung mga water sign natin. Okay, next natin ay Gemini. Most probably you're dealing with a Gemini kasi yung ating The Lovers card is Gemini. Okay, meron din tayong air sign dito. Dalawang queen na yun nandito. We have the Queen of Sword. Okay, sa paglabas ng ating dalawang queen dito, this is a very mother figure. Pero wala naman tayong gender sa ating card. So, there's a possibility, my dear, na ito yung energy na parang nagpaparaya, laging umiintindi. Okay? Kaso ang trabaho kasi ng Queen of Sword, to the point na ito yung transformation. Nakita mo yung transformation, my dear, ng dalawang card. And I do apologize kung meron kayo naririnig na kahit anong ingay sa ating background. Please kindly ignore it. Nakita mo yung transformation, my dear, ng dalawang card. From the card na maunawain, maintindihin, nag-transform yung ating queen. Okay, naging Queen of Swords siya. So, ibig sabihin, nag-transform yung kanyang obligasyon, no? Ang kanyang naging obligasyon ngayon ay kailangan ko nang gumawa ng very hard decision, okay? Mahirap mahirap na pagpapasya ang obligasyon ng ating Queen of Swords, no? Somehow nandoon pa rin yung pagmamahal, pero at the same time nandoon yung ability na gumawa ng mga changes or ng mga cut-off, no? So, most probably, yun na nga yung isang sinasabi dito na nararamdaman ko na gagawa ka ng new beginning. Okay, next card natin, my dear, is the Ten of Swords. Okay. Most probably, you're dealing with an air sign. Okay, so, sa paglabas ng ating Ten of Swords, my dear, ending to, my dear. You have enough. Kung makikita mo yung ating Ten of Swords dyan, my dear, ang dami nga ng sword sa likod. Marami na siyang mga sacrifices. Remember, my dear, meron kang healing card dito. Okay? Meron kang healing card, new beginning, healing card, at saka truth. So, sinasabi lamang nito, my dear, na itong Ten of Swords na ito yung mga bagay na tinatago nitong Queen of Swords na ito. No? Most probably yung mga pagsisinungaling, yung mga bagay na mga pagkakamali na pwede naman pag-usapan, na pinapalaki or something like that. Toxic energy in short. Kasi my dear, sword yan no? Kita mo most probably baka through communication lang to or through words lang yung nangyayari. Wala namang asin talagang pisikalan akong nararamdaman dito. Most probably sa mga salita, sa kilos, sinasaktan ka ng iyong person. Okay? Hindi nagsasabi ng totoo, no? Pwede naman sabihin. Okay, next card natin is the Two of Wands, no? Kung makikita mo yung Two of Wands natin dito, my dear, is a trap card. Okay? Parang siyang nasa isang butas, my dear, makikita mo, no? Pero nandoon ka na sa moment na parang nakadungaw ka na, no? Nakakakita ka na ng ibang location. Most probably baka na-trap ka sa bahay o di kaya na-trap ka dun sa isang sitwasyon na parang paulit-ulit lang, no? Paulit-ulit lang yung routine, same routine lang. Pero sa second half of November, parang nakadungaw ka na, handa ka nang gumawa ng next step, no? Ending talaga to. Additional card tayo, my dear.
Clarification ng ating Queen of Cups, my dear, is the Page of Wands. Okay, ang Page of Wands natin is more on manifestation. Okay, so message din ito, my dear, na most probably ang second half of November 2021 is a message para umpisahan mo ang mga pangarap mo, ang mga gusto mong mangyari, yung mga bagay na pinagdadasal mo, yung mga manifestation mo, okay, yung mga bagay na hindi na ibibigay sa'yo ng partner mo, okay, yung mga bagay na ipinangako niya na hindi naman yun natupad, okay? So, there's a chance, my dear, na ang second half natin ay pwede kang mag-umpisa ng panibagong buhay, a new beginning for healing and somehow acceptance ang nararamdaman ko dito, my dear. Okay? Next clarification natin is ang clarification ng ating Queen of Swords. We have the Four of Cups. Hindi ito magiging madali, my dear. Yung cut off o yung change ay hindi siya magiging madali, no? Posible kang ma-paralyze, posible kang matuliro, or somehow parang hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, hindi mo alam kung anong opportunity ang gagawin mo. Kasi connected yung heart natin dun sa gagawin nating desisyon o dun sa binabalak mong change. Okay? Pero ang nakikita ko lang dito is naka-required or nakatakda na gumawa ka ng mga hard decision o ng mga mahihirap na pagpapasya sa ating second half of November 2021. Kasi makikita mo yung Four of Cups natin dyan, my dear Aquarius, no? Meron mga blessing na parating sa kanya pero dinededma niya lang, no? So, parang warning ito sa iyo, my dear, na pag gumawa ka ng mga changes, most probably baka mag-start ka from zero, as in 0, 0. And there's a chance na baka hanapin mo itong lover's card na ito, okay? Ang yung partner, okay? And then, baka ka mag-isip ka na lang na, sana naging mas honest ka na lang. Sana baka napag-usapan pa natin, baka na-workout pa natin. Okay? Parang may pagsisisi na something dito na energy, okay? Pero at the same time, nandoon pa rin talaga yung kagustuhan mo o yung layunin mo, my dear Aquarius, na mag-umpisa talaga, okay? Kasi sobra na sobra na hindi na talaga maganda. Okay, the Six of Cups, my dear. Medyo worried ka, my dear, no? Medyo worried ka lang talagang gumawa ng mga desisyon kasi hindi maliwanag yung destination mo. Sa paglabas ng ating Eight of Cups, sabi ko ba Six of Cups? The Eight of Cups, okay? Sa paglabas ng ating Eight of Cups, may thinking dito, loneliness, sadness. So, parang nag-overthinking ka na kung anong mangyayari sa'yo pag gumawa ka ng new beginning. No? Parang nag-a-advance na yung thinking mo na, ano ba ang mangyayari sa akin pag umalis ako dito sa ganitong sitwasyon? O ano kaya yung magiging outcome pag iniwanan ko to si ganito? No? Magiging masaya ba talaga ako ng lubusan? If you're actually dealing with a very toxic relationship or toxic energy, my dear, I think it's about time na mag-exit ka na. Kasi parang ganun din kung hindi ka sure kung ano ang mangyayari sa'yo pag umalis ka sa toxic relationship, hindi din ganun. Parang it is the same energy din, my dear. No? Hindi ka rin sure kung ano yung magiging outcome ng relationship ninyo ng person ninyo. To the point na, ba't hindi mo na lang sinabi galing sa ating black and white card? Ibig sabihin lang nito, my dear, may mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo. Okay? Next card natin, last card natin, okay? We have the High Priestess. Moon. Okay, sadness. Somehow, napakaganda nitong card na to kasi kinakailangan lamang ng tapang. Sabi pa nga nung kanta, tibay at lakas ng loob para gawin mo ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo, my dear. Okay? So, nasa sayo pa rin, my dear. Binibigyan ka ng free will ng ating mga spirit guides kung ano talaga ang gagawin mo. Kasi pwede ko naman sabihin dito na go ahead, move, which is yun naman ang sinasabi talaga ng mga card na it's about time na gumawa ka ng hakbang para mag-heal ka. Pero nasa sayo pa rin, my dear, ang huling pagpapasya. Okay? So, bottom deck of the card, my dear, we have the Chariot. Maganda tong card na to, my dear, kasi sinasabi lamang dito na sa buhay natin kinakailangan talaga everyday gumagalaw tayo, everyday kumikilos tayo, everyday nangangarap tayo. Napaka pangit na pangitain or pangyayari sa buhay ng isang tao yung araw-araw hindi niya alam kung paano niya uumpisahan yung araw niya. Yung talagang pagising niya pa lang sa umaga is negative na talaga ang kanyang ina-approach, no? So, sa sinasabi nitong card na to na kailangan mo nang umpisahan na gumawa ng mga action. Hindi na uubra sa buhay mo or sa life mo yung lagi kang naka-stuck or parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, my dear. So,
My dear, yan ang reading mo para sa yung second half of November 2021. Somehow, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.